Akala ni Mario ligtas na siya nang makaalis sa palaisdaang iyon, pero paano kung isang gabi, sa labas mismo ng bahay mo, nakatayo ang kaibigan mong matagal nang nawala, basang-basa, nakangiti at kasama ang mga nilalang na gusto ka ring kunin. Ang lahat ng kwentong maririnig ninyo ay ibinase sa totoong karanasan at mga salaysay ng mga taong nakaranas mismo ng kakaibang pangyayari. Layunin nito na maghatid ng kilabot, kaalaman at aral, hindi upang manakot ng labis o magdulot ng kapahamakan. Huwag kalimutang ito ay para lamang sa mas nakatatanda, at kung mahina ang loob, mas mabuting may kasamang kasama habang nakikinig. Tahimik ang gabi sa isang baryo na napapalibutan ng mga palayan, ilog, at matandang palaisdaan na matagal nang iniwasan ng mga tao. Walang sinuman ang basta-basta pumupunta roon, lalo na kung malalim na ang gabi. May mga bulong-bulungan kasing hindi basta-basta ordinaryo ang nangyayari sa lugar na iyon, tila ba may mga matang nakamasid, at may mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang tao. Dito nagsimula ang kwento ng dalawang matalik na magkaibigan na sina Mario at Tonyo, parehong binata sa kanilang bayang maliit. Palagi silang sabay sa mga gawain, pag-aani ng palay, pagtulong sa kapitbahay, at higit sa lahat, pangingisda. Sila ang tipo ng magkaibigan na hindi kayang paghiwalayin ang takot o hamon ng buhay. Ngunit isang gabi, ang kanilang pagkakaibigan ay haharap sa isang pagsubok na hindi nila inakala, isang pagsubok na may kinalaman sa palaisdaang itinuturing na sumpa ng kanilang baryo. Ang palaisdaang iyon ay matagal nang iniwan ng may-ari. Ayon sa mga matatanda, noon daw ay punong-puno ito ng hito, tilapia, at iba't ibang uri ng isda. Pero nang mamatay ang anak ng may-ari sa isang misteryosong insidente sa mismong gilid ng tubig, bigla na lang itong pinabayaan. Simula noon, marami na ang nakarinig ng mga kakaibang ingay mula roon, parang iyak ng sanggol, mga bulong ng babae, at minsan na maitunog ng pagaspas ng pakpak sa gitna ng katahimikan ng gabi. Sabi ng ilan, mga aswang daw ang pugad ng palaisdaan. Ginawa nilang tirahan ang dati payapang lugar at ginagamit ang tubig para magkubli at mangakit ng tao. Ang iba na may naniniwalang sumpa ang bumabalot dito, at lahat ng magtangkang mangisda ay hindi na babalik ng ligtas. Dahil dito, itinuring na bawal na lugar ang palaisdaan, iniiwasan, pinapabayaan, at iniiwan na lang mabulok sa dilim. Pero hindi lahat ay naniniwala. Si Tonyo, ang mas matapang at mapusok sa kanilang dalawa, ay laging naghahamon. Kung talagang may aswang dyan, bakit wala pang nahuli? Siguro gawa-gawa lang nila para walang mangahas kumuha ng isda, anya sa kanyang kaibigan. Si Mario na may tahimik, laging may kaba sa dibdib tuwing napag-uusapan ang palaisdaan. Ngunit dahil ayaw niyang mapahiya at maparatangan na duwag, pumayag siyang sumama ng isang gabi upang mangisda. Magandang gabi para sa pangingisda, malamig ang hangin, at ang buwan ay natatakpan ng maninipis na ulap. Wala halos tao sa paligid, tanging huni ng kuliglig at alon ng ilog ang maririnig. Habang papalapit sila sa lumang palaisdaan, ramdam na ni Mario ang bigat ng hangin, parang may pumipigil sa kanyang mga paa. Sa bawat hakbang, lalo siyang nakararamdam ng malamig na pawis na gumagapang sa kanyang likod. Si Tonyo na may nakangisi pa, tila ba sabik na sabik sa kanilang gagawin. Pagdating nila sa gilid ng palaisdaan, agad nilang napansin na kakaiba ang tubig. Hindi ito kumikislap gaya ng ibang ilog o lawa na tinatamaan ng liwanag ng buwan. Bagkus, ito'y kulay itim, parang walang hangganan ang lalim. Sa ibabaw nito'y may mga gumagalaw na alon kahit walang hangin, at minsan na may tila may nakalutang na anino na bigla na lang nawawala. Inihanda ni Tonyo ang kanilang lambat. Tingnan mo, sigurado akong marami pang isda rito. Sayang kung pababayaan lang natin, sabi niya. Pinilit ni Mario nang umiti, pero sa loob-loob niya inais na niyang umatras. Sa katahimikan ng gabi, biglang may marinig silang tunog, parang iyak ng sanggol mula sa gitna ng palaisdaan. Nagkatinginan silang dalawa at para bang biglang lumamig ang paligid. Siguro isda lang iyon, pilit na sabi ni Tonyo, ngunit halata sa kanyang boses na may bahid na rin ng kaba. Lalo pang lumakas ang tunog, ngayon ay maihalong bulong na parang tinatawag sila. Ang tubig ay nagsimulang gumalaw ng mas malakas, at mula sa kadiliman may tila aninong dumudungaw. Napatigil si Mario, hawak-hawak ang braso ng kaibigan.
Tonyo, may tao ba sa gitna ng palaisdaan? Pabulong niyang tanong. Ngunit hindi sumagot ang kanyang kaibigan, nakatingin lang ito, nanlilisik ang mga mata, na para bang nahipnotismo ng kung anong nilalang na nakatago sa tubig. At sa mismong sandaling iyon, ang lambat na kanilang itinapon ay biglang kumilos na para bang may humila mula sa ilalim. Hindi iyon basta isda, masyado itong mabigat, masyadong marahas ang paggalaw. Sa bawat segundo, lalo itong humihigpit, tila ba may kumakapit mula sa kailaliman ng madilim na palaisdaan. At doon nagsimula ang takot na magbabago sa buhay ng dalawang magkaibigan magpakailanman. Mabigat ang hanging bumabalot sa paligid ng palaisdaan. Parang bawat huni ng kuliglig ay unti-unting naglalaho hanggang sa tanging mga yabag na lang nina Mario at Tonyo ang maririnig. Mahigpit ang pagkakahawak ni Mario sa braso ng kanyang kaibigan habang nakikita niya kung paano tila binabalot ng kadiliman ang tubig. Ang lambat ay patuloy na kumikilos na para bang may humihila mula sa kailaliman. Hindi iyon ordinaryong galaw ng mga isda, parang may sariling isip, marahas, at puno ng puwersa. Tonyo, bitawan na natin, nanginginig na sabi ni Mario. Ngunit tila wala itong naririnig. Ang mga mata ni Tonyo ay nakapako sa gitna ng palaisdaan, nanlilisik, at para bang nakatitig sa isang bagay na hindi nakikita ng iba. Para siyang nahipnotismo, at sa bawat segundo ilalo itong lumalapit sa gilid ng tubig, hinahatak ng sariling lambat. Sa isip ni Mario, bumalik ang mga kwento ng kanyang lola. Noon pa man, binabalaan na siya na huwag lalapit sa palaisdaan. Sabi nito, ang tubig ay may mga tagabantay, hindi hayop, hindi rin tao, kundi mga nilalang na nakikihati sa katahimikan ng baryo. Minsan, ang mga boses daw na naririnig ng mga tao mula sa palaisdaan ay hindi guni-guni kundi paanyaya. Kapag sumagot ka, doon ka nila kukunin. Biglang narinig nilang muli ang iyak ng sanggol. Ngunit ngayon, mas malapit na. Parang naroon na mismo sa gilid ng tubig. Si Mario ay napaatras, halos madulas sa putik, habang si Tonyo na mailalo pang humawak sa lambat. Naririnig mo ba? May bata sa ilalim, bulalas niya, sabik na parang may natuklasang kayamanan. Ngunit para kay Mario, hindi na iyon normal. Sino ba namang bata ang nasa gitna ng itim na palaisdaan sa ganoong oras? Habang patuloy ang pag-iyak, unti-unting nagbago ang tunog nito. Mula sa tinig ng sanggol, naging boses ng isang babae. Malamlam, puno ng hinagpis at tila may panawagan. Tulungan niyo ako, bulong nito na umalingaw sa paligid. Para kay Mario, hindi iyon basta tunog na galing sa tubig. Parang pumasok ito mismo sa kanyang tainga, sa kanyang isipan. Tonyo, umalis na tayo. Hindi mo ba naririnig kung gaano kabaliw ito? Halos pasigaw niyang wika. Pero sa halip na sumunod, bigla na lang hinila ni Tonyo ang lambat ng malakas. Isang bahagi nito ay umangat mula sa tubig, at sa pagkakasilip ni Mario, hindi isda ang nakita niya, kundi mga mahahabang buhok na basa, kumakapit sa lambat na para bang hindi nito binitiwan. Mabilis na bumalik ang lambat sa ilalim, para bang hinihila ng mas mabigat na bagay. Nanlamig si Mario. Hindi siya makapaniwala sa nakita, buhok, mahaba at makapal, na tila ba may katawang nakakulong sa ilalim. Pinilit niyang hilahin si Tonyo palayo, pero mas lalo pa itong naging desperado. Kung ano man yan, hindi ko bibitawan. May nahuli tayo, Mario. Ngunit habang nagpupumilit si Tonyo, ang paligid naman ay unti-unting nagbabago. Ang mga puno sa paligid ng palaisdaan ay nagsimulang umalulong sa hangin, kahit wala namang simoy. Ang mga aninong kanina ay tahimik ay para bang gumagalaw, nakasunod, nakamasid. May mga tila matang kumikislap sa dilim, at bawat kisap mata ay parang lumalapit ang mga ito. Hindi na alam ni Mario kung alin ang mas nakakatakot, ang nakikita sa palaisdaan o ang unti-unting pagbabago ng kapaligiran. Ang dating kilalang baryo na puno ng katahimikan ay bigla na lang naging parang ibang mundo. Parang hindi na siya nakatayo sa parehong lugar. Habang nagkakagulo ang kanyang isipan, may biglang lumubog na tunog mula sa gitna ng palaisdaan. Malakas, mabigat, at tila ba may umangat mula sa ilalim. Ang tubig na dati banayad ay biglang nag-alon ng malakas, umabot sa kanilang mga paa, at halos madulas sila sa putikan.
Kasabay nito'y muling umalinggaw ang boses ng babae. Mas malinaw ngayon, halika rito, napapikit si Mario, halos ayaw nang tumingin. Ngunit sa di maipaliwanag na dahilan, napilitan siyang dumilat at doon niya nakita ang bagay na hindi niya makakalimutan. Sa gitna ng palaisdaan, sa ibabaw ng maitim na tubig, may aninong dahan-dahang lumilitaw. Mukha itong tao, ngunit ang kanyang balat ay kulay abong namumuti, at ang buhok ay mahaba, basang-basa, nakadikit sa kanyang mukha. Hindi malinaw ang mga mata nito, parang dalawang hukay lamang sa anino ng kanyang ulo. Mario, nakikita mo ba? Garalgal na tanong ni Tonyo. Sa wakas ay bumalik ang takot sa kanyang tinig. Unti-unting nabitawan nito ang lambat, ngunit huli na. Ang lambat ay tila ba kumapit sa kanya mismo, at habang pilit niyang binabawi, mas lalo itong humihigpit sa kanyang mga kamay. Para bang may mga kamay na mula sa ilalim ang humahawak sa kanya, hinihila siya pababa. Napalunok si Mario, nanginginig ang buong katawan. Sa isip niya ay wala na silang ligtas na daan. Ang boses ng babae ay muling sumambit, mas malapit, mas malalim, parang nasa mismong likod na nila. At bago pa man siya makalingon, bigla na lang siyang nakaramdam ng malamig na hangin na dumaan sa kanyang batok, kasabay ng mahina, ngunit malinaw na bulong. Ikaw naman, halos mabingi si Mario sa malakas na tibok ng kanyang puso. Ang bawat hinga niya ay mababaw, puno ng kaba at takot. Sa harap nila, patuloy na lumilitaw mula sa tubig ang nilalang na parang babae. Mahaba ang basang buhok, maputla ang balat na halos parang wala ng dugo. Ang mga mata nito'y madilim na hukay, walang buhay, ngunit nakatitig ng direkta sa kanila. Tonyo, bitiwan mo na, sigaw ni Mario, halos magmakaawa na. Ngunit hindi na kayang bumitaw ng kaibigan niya. Ang lambat ay tila ba naging buhay, mahigpit ang pagkakagapos sa kanyang mga kamay. Habang mas nagpupumigla si Tonyo, mas lalo itong lumalalim at humihigpit, hinahatak siya papalapit sa gilid ng palaisdaan. Ang paligid ay lalo pang nagbago, ang mga puno sa paligid ay tila yumuyuko, ang mga anino ay nagiging mas malinaw. May mga hugis ng tao na nakatayo sa kadiliman, nakamasid, hindi gumagalaw. Mga matang kumikislap na parang nag-aabang kung ano ang susunod na mangyayari. Sa bawat paghinga ni Mario, pakiramdam niya ay mas lalo siyang nilulunod ng takot. Muling narinig ang boses ng babae. Ngayon ay hindi na bulong o iyak. Isa itong malakas na tinig na kumakalabog sa kanyang isipan, na para bang galing sa ilalim ng lupa. Hindi kayo makakaalis, wika nito, sabay humampas ang alon mula sa palaisdaan at halos mabuwal sila sa putikan. Napasigaw si Tonyo nang maramdaman niya ang may malamig na kamay na kumapit sa kanyang bukong-bukong mula sa ilalim ng tubig. Mario! May humihila sa akin, sigaw niya, desperado. Agad siyang hinawakan ni Mario at pilit siyang hinahatak paatras, ngunit parang wala silang laban sa puwersang kumakapit mula sa ilalim. Sa bawat segundo, palapit ng palapit ang kanilang mga paa sa gilid ng palaisdaan, at ang tubig ay tila umaabot mismo sa kanila. Naramdaman ni Mario na parang unti-unti ring nanlalamig ang kanyang katawan, na para bang ang mismong hangin ay humihigop ng kanyang lakas. Habang naglalaban sila sa lambat, may narinig siyang iba pang tunog, mga yabag. Ngunit hindi ito galing sa kanila. Sa paligid, sa mismong gilid ng kagubatan, may mga yabag na mabibigat, dumarami, papalapit. Nang lingunin niya, nakita niya ang mga aninong nakatayo sa dilim ay dahan-dahan ng gumagalaw, papalapit sa kanila. Hindi na niya alam kung mas matatakot siya sa nilalang mula sa tubig o sa mga aninong lumalapit mula sa paligid. Parang pinapalibutan na sila, walang lusot, walang ligtas. Ang tanging naiisip ni Mario ay kung paano niya maililigtas ang kanyang kaibigan bago tuluyang mahulog si Tonyo sa kailaliman. Mario, hindi ko na kaya, iyak ni Tonyo habang hinahatak siya pababa. Nakalubog na hanggang tuhod ang kanyang mga paa sa tubig, at tila ba ang putikan ay naging parang kumukulong alon na ayaw siyang pakawalan. Ang malamig na kamay na kumapit sa kanyang paa ay dumami, ngayon ay 2 kamay, 3, 4, lahat ay humihila pababa. Nagmakaawa si Mario. Bitiwan niyo kami. Wala kaming kinuha sa inyo, sigaw niya sa kadiliman. Ngunit ang sagot na narinig niya ay lalong nagpatindig ng kanyang balahibo. Kasama na kayo rito, napasulyak siya sa gitna ng palaisdaan. Ang babae, o nilalang na mukhang babae,
ay nakalutang na sa ibabaw ng tubig, nakapako ang titig sa kanila. Dahan-dahan itong ngumiti, ngunit hindi iyon ngiti ng tao, kundi ngiti ng nilalang na nasisiyahan sa takot ng kanyang biktima. At habang ngumiti ito, bumuka ang kanyang bibig ng sobrang laki, lampas sa normal, na para bang kayang lunukin ang sinumang lumapit. Humarurot ang isip ni Mario, hindi alam kung saan tatakbo. Sa kaliwa, may mga aninong lumalapit. Sa kanan, ganoon din sa likod nila, puno ng putikan at mga mata na nakamasid. Sa unahan, ang palaisdaan na ngayoy tila isang bangin na wala ng katapusan. Pakiramdam niya ay wala nang makakapagligtas sa kanila. Mario, muling sigaw ni Tonyo, halos nawawalan na ng boses. Ang kanyang mga kamay ay halos hindi na makita, nakapulupot sa lambat na ngayoy halos parte na ng kanyang bala. Naging parang ugat na ito na dumikit sa kanyang mga braso, at sa bawat hila niya ay mas lalo lang itong kumakapit. Dahil sa desperasyon, sinubukan ni Mario na kagatin ang lambat, pilit na punitin gamit ang kanyang mga ngipin, ngunit imbes na hibla ng lubid, parang laman ng tao ang kanyang nadama, malambot, basa, at may amoy na hindi niya makakalimutan. Napasuka siya sa sobrang pandidiri, sabay na pasigaw. Ang mga yabag mula sa paligid ay lalo pang lumapit, at ngayon ay may kasamang mga mababang ungol, parang halakhak na sabay-sabay, mabagal at nakakatindig balahibo. Hindi na ito basta boses, parang may libo-libong nilalang na humahalakhak mula sa kadiliman. At sa gitna ng kanyang pagkataranta, naramdaman ni Mario ang malamig na hangin na muling dumaan sa kanyang bato. Isang bulong, mas malinaw ngayon kaysa dati, na tila boses ng babae at bata na pinagsama. Wala nang takas, halos maluha si Mario. Alam niyang hindi pa ito ang katapusan, ngunit ramdam niyang unti-unti nang isinasara ng dilim ang lahat ng daan. Halos wala nang lakas si Mario sa patuloy na paghila kay Tonyo mula sa gilid ng palaisdaan. Ang malamig na tubig ay patuloy na umaakyat sa katawan ng kanyang kaibigan, at ang mga kamay mula sa ilalim ay tila hindi na lamang basta kamay, mas mahahaba, mas matutulis ang mga daliri, at para bang mga kuko ng hayop na bumaon sa laman ni Tonyo. Ang bawat sigaw ng kanyang kaibigan ay parang tinutulak siyang sumuko, ngunit pilit siyang lumalaban. Mario, tulungan mo ako. Ayaw ko pang mamatay, halos maiyak na sigaw ni Tonyo, ang kanyang mukha'y puno ng takot at sakit. Ngunit bago pa man muling makahila si Mario, napansin niya ang isang bagay na nagpahinto sa kanyang paghinga. Sa gitna ng kaguluhan, habang nakikipagbuno ang kaibigan niya sa mga kamay na humihila, biglang lumutang mula sa tubig ang isang bagay, isang piraso ng tela. Maputla, lumang kumot na para bang matagal nang nakalubog. At sa pagkakasilip ni Mario, nakilala niya ito. Ang kumot na iyon ay pamilyar, dahil iyon ang parehong kumot na ipinapakita ng kanyang lola noon, ang kumot na pagmamay-ari ng pinsan niyang bata na misteryosong nawala ilang taon na ang nakalilipas. Nanlaki ang mga mata ni Mario. Hindi pwede si Junjun, bulong niya, halos hindi makapaniwala. Biglang bumalik ang lahat ng alaala, ang gabi na biglang nawala ang kanyang pinsan, ang paghahanap ng buong baryo, at ang hindi na pagbanggit kailanman ng palaisdaan. Lalong bumigat ang kanyang dibdib nang ma-realize niyang baka totoo ang lahat ng kwento. Ang palaisdaan ay hindi lamang pugad ng mga nilalang, ito ang libingan ng mga nawawala. At kasabay ng kanyang pagkabigla, mas malakas pang bumulwak ang tubig. Mula sa ilalim, hindi lang ang babae ang lumilitaw. Isa-isa, may mga anino pang lumutang, mga bata, matatanda, kababaihan, lahat may basang buhok, mapuputlang mukha, at mga matang wala ng buhay. Ang ilan sa kanila ay tila nakilala pa ni Mario, mga dating kapitbahay na matagal nang pinaghahanap. Lahat sila ay nakapaligid ngayon, dahan-dahang umaahon mula sa palaisdaan, nakatitig ng direkta sa kanya at kay Tonyo. Hindi lang siya ang nasa ilalim di mahina ngunit malinaw na bulong sa kanyang isipan. Para bang hindi boses niya, kundi boses ng isa sa mga kaluluwang lumilitaw. Mario, tulungan mo ako, sigaw muli ni Tonyo, ngunit nang tumingin siya sa mukha ng kaibigan, may nakita siyang kakaiba. Ang mga mata ni Tonyo ay hindi na ganoon dati, unti-unti nang nagdidilim, at may nakikita siyang kumikislap na pula sa gitna ng mga mata nito. Ang lambat na nakapulupot sa kanyang mga braso ay mas lalo pang lumalim sa laman at parang unti-unti nang nagiging parte ng kanyang balat. Nanginginig ang buong katawan ni Mario.
Hindi na niya alam kung kaibigan pa ba ang kaharap niya o isa na ring nilalang na kinukuha ng palaisdaan. Tonyo, ikaw pa ba yan? Halos mangyak niyang tanong. Ngunit imbes na sagutin siya ng kaibigan, isang ngiti ang lumitaw sa labi nito, isang ngiti na hindi niya pa kailanman nakita. Kasama ka na namin, boses ni Tonyo, ngunit halatang hindi na kanya. Mas mababa, mas malalim, parang pinagsamang boses ng marami. Nabitawan ni Mario ang kanyang braso, nanlilisik ang mga mata. Hindi kita iiwan, sigaw niya, kahit alam niyang wala na siyang laban. Ngunit bago pa man siya muling makakilos, ang mga aninong lumabas mula sa palaisdaan ay unti-unti nang lumalapit, nakapalibot sa kanila. Ang mga mata ng mga nilalang ay kumikislap sa dilim, at ang kanilang mga labi isabay-sabay na bumubulong ng iisang bagay. Sumama ka na, wala na siyang matakbuhan. Sa kaliwa, mga multo ng mga bata na nakatayo at nakatingin sa kanya. Sa kanan, mga matatandang basang-basang nakangiti ng malamig. Sa likuran, mga aninong walang mukha na unti-unting lumalapit. At sa harap, ang kaibigan niyang hindi na siya makilala, hinahatak siya papalapit sa maitim na tubig. Ang palaisdaan ay hindi lang pala isang pugad ng mga nilalang. Isa itong bitag, isang bibig na walang sawang lumulunok ng buhay at kaluluwa. At ngayong gabi, siya at ang kanyang kaibigan ang susunod na pagkain nito. Ang tanong, paano siya makakatakas kung mismong kaibigan niya ang naging tagahila pababa? Ano sa tingin ninyo? Kung kayo ang nasa sitwasyon ni Mario, iiwanan niyo ba ang inyong matalik na kaibigan para mailigtas ang sarili, o sasamahan niyo siya kahit patapusin nito ang inyong buhay? Sa palagay ninyo, may pag-asa pa bang makaligtas si Mario, o katapusan na niya ngayong gabi? Halos mawalan na ng lakas si Mario, habang pilit niyang nilalabanan ang humihilang lambat at ang mga kamay mula sa ilalim ng palaisdaan. Ang paligid ay puno ng bulong, iyak, at halakhak ng mga multo, at ang mismong hangin ay tila ba naging mabigat na usok na pumupuno sa kanyang baga. Ramdam niya na hindi na siya makakahinga ng maayos. Ngunit sa kabila ng lahat, isang bagay ang nag-udyok sa kanya, ang hindi niya kayang iwanan si Tonyo. Tonyo, labanan mo sila. Huwag kang bumitaw, sigaw niya, desperado. Ngunit ang kaibigan niya tila wala na. Ang mga mata nitong naglalagablab ng pula ay nakatitig na lamang sa kanya, puno ng malamig na kasamaan. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay hindi ng ngiti ng tao. Sa bawat saglit, mas lalo pa siyang hinihila ng palaisdaan, hanggang sa kalahati na ng kanyang katawan ay nakalubog sa tubig. Walang magawa si Mario, kundi yakapin ang braso ng kaibigan at hilahin ito ng buong lakas, kahit na ang lambat ay para na ring ugat na nagdugtong sa kanilang dalawa. Ngunit habang pinipilit niyang iligtas si Tonyo, biglang bumuka ang bibig ng nilalang na babae sa gitna ng palaisdaan. Napakalaki ng bunganga nito, mas malaki pa sa normal na tao, at mula roon ay lumabas ang nakakakilabot na huni, parang iyak ng sanggol, sigaw ng babae, at ungol ng hayop na pinagsama. Ang tunog ay nagpaikot sa kanilang paligid, at bigla na lamang bumagsak ang mga ibon mula sa kalapit na puno, patay, walang buhay. Magsama na kayo rito, muling sigaw ng mga multo, ngayon ay sabay-sabay na, lumalapit, halos abutin na ang kanyang balikat. Napaluha si Mario. Hindi niya alam kung saan siya kukuha ng lakas, ngunit bigla niyang naalala ang kanyang lola. Ang sabi nito, huwag kang bibigay sa takot. Kapag pinilit ka nilang sumama, kailangan mong lumaban. Hindi lahat ng kumakapit ay dapat mong hawakan. At doon siya natauhan. Patawad, Tonyo, bulong niya habang muling humigpit ang kapit niya sa lambat. Sa halip na hilahin palabas ang kanyang kaibigan, bigla niyang inangat ang isang bato mula sa gilid ng palaisdaan at buong lakas na ibinagsak sa lambat. Muli at muli hanggang sa tuluyang mapunit ang bahagi nito. Isang malakas na sigaw ang lumabas mula sa bibig ni Tonyo, hindi boses niya, kundi boses na nilalang na nasa loob niya. Kasabay nito'y bumulwak ang dugo mula sa sugat na dulot ng lambat sa kanyang balat, at ang mga kamay mula sa ilalim ay biglang bumitaw. Ngunit ang halakhak na nilalang sa gitna ng palaisdaan ay lalong lumakas. Nang akalain ni Mario na nakawala na sila, biglang lumubog si Tonyo ng mas mabilis. Parang may humila sa kanya pababa ng sobrang lakas, at bago pa man siya muling mahila ni Mario, nakalubog na ang kanyang ulo.
Tonyo, pasigaw na tawag niya, halos mabaliw sa sakit at takot. Pinilit niyang sumisid, pero ang tubig ay sobrang lamig at sobrang lapot, parang hindi tubig kundi langis na pilit siyang tinataboy palayo. At doon niya nakita ang nakakatakot na katotohanan. Sa ilalim ng palaisdaan, sa kislap ng pulang liwanag, nakita niya ang daan-daang katawan na nakalubog, mga kaluluwang nawala, mga kapitbahay, mga bata. Lahat ay nakapulupot sa lambat, lahat ay parang buhay ngunit wala ng kaluluwa. At sa pinakagitna ng mga ito, nakita niya si Tonyo, nakadilat ang pulang mga mata, nakangiti at dahan-dahan ng nagiging katulad nila. Masyado ka nang huli, bulong ng boses sa kanyang isip. Nang bumalik siya sa ibabaw para huminga, halos mawalan na siya ng malay. Pinilit niyang gumapang palayo sa gilid ng palaisdaan, nanginginig, basang-basa at nangingilid ang luha. Ngunit bago pa man siya makalayo, bigla siyang nakaramdam ng malamig na kamay na humawak sa kanyang balikat. Sa paglingon niya, nandoon si Tonyo, basang-basa, nakatayo, nakangiti. Ngunit hindi na siya ang kaibigang kilala niya. Hindi ka makakatakas, Mario. Hindi mo ako maiiwan. Napaatras siya, halos madapa sa putikan. Tonyo, hindi ikaw yan, nanginginig niyang bulong. Ngunit lumapit ang kanyang kaibigan. Ang bawat yapak nito'y nag-iiwan ng bakas na parang nabubulok na laman sa lupa. Sa likod niya, ang lahat ng mga multo ay nakapalibot, nakatingin, parang mga saksi sa isang ritual na hindi niya kayang intindihin. At sa mismong sandaling iyon, muling umalinggaw ang boses na nilalang sa palaisdaan. Isa ka na sa amin, na isigaw ni Mario ang lahat ng lakas ng kanyang dibdib, hindi. Hindi niyo ako makukuha, sabay bato ng natitirang bato sa gitna ng palaisdaan. Tumama ito sa mukha ng nilalang na babae, at sa unang pagkakataon, narinig niya itong sumigaw ng may galit at sakit. Ang tubig ay biglang umalon ng malakas, halos lamunin ang lahat. Ang mga multo ay biglang naglaho, at ang lupa'y umalog na parang mailindol. Ngunit bago siya makatakbo, bigla siyang hinila ni Tonyo, ang mga kuko nito ay lumalim sa kanyang braso. Hindi ka aalis nang wala ako, bulong nito. At sa huling pagkakataon, nagtagpo ang kanilang mga mata, ang kay Mario ay puno ng luha at takot, ang kay Tonyo na may pulang apoy na walang kaligtasan. At doon nagsara ang dilim. Ang katawan ni Mario ay nanginginig habang nakahandusay siya sa putikan, halos wala ng lakas ang kanyang mga paa para makatayo. Ramdam niya pa rin ang hapdi ng sugat sa kanyang braso, kung saan bumaon ang mga kuko ni Tonyo. Ang huling alaala niya bago siya nawalan ng ulirat ay ang malamig na mga mata ng kaibigan, hindi na ang Tonyong nakasama niyang mangisda, kundi isang bagay na hindi na tao. Nang dumilat siya, umaga na. Ang liwanag ng araw ay tila nagtatangkang burahin ang mga bangungot ng gabi, ngunit alam niyang hindi ganoon kadali ang lahat. Ang palaisdaan ay tahimik na, parang walang nangyari. Wala na ang mga multo, wala na ang halakhak, wala na ang sigaw ng nilalang na babae. Ngunit sa gitna ng tubig, tila may aninong nakasilip, nakamasid, naghihintay. Pinilit niyang makatayo, sugatan at nanginginig, at nagsimulang gumapang palayo. Sa bawat hakbang, naririnig niya pa rin sa kanyang isip ang mga bulong ng kagabi. Isa ka na sa amin, hindi ka na makakatakas, pinilit niyang ipikit ang mga mata, umaasang titigil iyon, ngunit mas lalo lamang lumalakas. Hanggang sa makalayo siya sa palaisdaan at marating ang bakanting daan pa uwi sa baryo, doon lamang siya nakahinga ng malalim. Ngunit hindi iyon sapat para paniwalain ang kanyang sarili na ligtas na siya. Pagdating niya sa kanilang baryo, sinalubong siya ng mga tao. Nagulat ang lahat sa kanyang itsura, basang-basa, puno ng putik, at may mga sugat sa katawan. Ang ilan ay nagtanong kung nasaan si Tonyo, ngunit hindi niya alam kung paano sasagutin. Nagawa lamang niyang umiling at umiyak. May ilang matatanda ang agad na lumapit at tila may alam sila. Ang isa'y bumulong, iyan na nga ba ang sinasabi namin, hindi dapat pinapasok ang palaisdaan na iyon. Sa mga sumunod na araw, sinubukan niyang ipaliwanag ang mga nakita niya, ngunit walang naniwala. Ang iba'y iniisip na nababaliw siya dahil sa takot, ang ilan na mainaniniwala ngunit ayaw nang makialam. Ang nakakasakit lamang ay ang pamilya ni Tonyo. Ang ina nito ay halos mawala ng sarili sa paghahanap sa anak. Araw-araw, naglalakad ito papunta sa gilid ng palaisdaan,
inaasahang lilitaw ang anak mula sa tubig. Ngunit ang katawan ni Tonyo ay hindi na muling nakita. Sa bawat gabi, si Mario ay hindi makatulog. Sa kanyang panaginip, nakikita niya si Tonyo na nakatayo sa gitna ng palaisdaan, nakangiti at paulit-ulit na inuusal ang parehong salita, "Hindi mo ako iiwan." Ang mukha ng kanyang kaibigan ay paulit-ulit na bumabalik, minsan ay nakadungaw sa bintana ng kanyang kwarto, minsan ay naririnig niyang humihikbi sa tabi ng kanyang higaan. Dumating pa sa punto na isinara niya ang lahat ng bintana at pinto, ngunit kahit sa dilim ng kanyang silid ay naroroon pa rin ang presensya ng kaibigan. Isang gabi, habang naglalakad siya pauwi mula sa bayan, napansin niyang may taong nakasunod sa kanya. Mabagal, tahimik, ngunit tiyak na may hakbang sa kanyang likuran. Nang siya'y lumingon, wala siyang nakita. Ngunit nang bumilis siya ng paglalakad, mas bumilis din ang tunog ng mga yabag. Hanggang sa makarating siya sa kanilang bahay at pasara na ng pinto, doon niya nasulyapan sa gilid ng kanyang mata, si Tonyo, nakatayo sa kanto, basang-basa, nakangiti at naglalakad papalapit. Pagdilat niya muli, wala na ito. Doon niya napagtanto na maaaring hindi na siya kailanman makakalaya. Hindi lang palaisdaan ang may sumpa, pati siya mismo, dala na ang tatak ng mga nilalang na naroon. At tuwing dumadaan siya sa gilid ng palaisdaan, nakikita niya ang mumunting pagbabago. Ang tubig na dati kulay itim ay tila nagiging mas malinaw, at sa ilalim nito ay mas nakikita niya na ang mga mukha. Ang iba'y pamilyar, mga kabarangay na matagal nang nawala. Ang iba na may estranghero. Ngunit ang pinakamasakit, sa gitna ng lahat, ay malinaw na malinaw ang mukha ni Tonyo. Lumipas ang mga linggo at may mga bagong balita sa baryo. May mga batang hindi na nakauwi, may mga mangingisdang hindi na natagpuan. Palaging sinasabi ng matatanda na baka napariwara lamang o nalunod. Ngunit alam ni Mario ang katotohanan. Alam niyang isa-isa na namang kinukuha ng palaisdaan ang mga kaluluwa. At alam niyang isang araw, siya mismo'y hindi na makakatakas. Isang madaling araw, nagising siya sa malakas na tunog ng tubig na tila may nagtatampisaw sa labas ng kanyang bahay. Nang silipin niya sa bintana, tumigil ang kanyang hininga. Sa harap ng kanyang bahay, nakatayo si Tonyo, basang-basa, nakatingin diretso sa kanya. Kasama niya ang iba pang mga nilalang mula sa palaisdaan, nakapila, parang nag-aabang. At bago pa man siya makapagsara ng kurtina, nakita niyang umiti si Tonyo, sabay taas ng kamay at itinuro siya. Doon siya napaurong, halos mawalan ng malay. Hanggang ngayon, wala pa rin siyang lakas para magkwento ng lahat ng detalye. Ngunit kung makikita ninyo ang mga mata niya, makikita ninyo ang takot na hindi na mabubura. Kayo, mga nakikinig, ano ang gagawin ninyo kung isang araw, bigla na lamang tumayo sa harap ng inyong bahay ang isang taong matagal nang nawala, basang-basa at nakangiti? Sa tingin ninyo ba ay may paraan para makaligtas pa si Mario? O nakatakda na ba siyang sumama sa kanyang kaibigan sa ilalim ng palaisdaan? Iwan ninyo ang inyong sagot sa mga komento. At kung nais ninyong marinig ang pagpapatuloy ng kwentong ito, ipaalam ninyo sa akin. Dahil minsan, ang mga kwento ay hindi talaga nagtatapos kundi nagsisimula pa lamang.